Hello everyone! Welcome back sa ating vlog. In today's video guys, usisain lang natin kung bakit nga ba maraming mga temporary foreign workers na nagsisiuwian na sa Pilipinas from Canada. So I laid down 4 reasons dito sa video natin kung bakit and yung nagiging chain reaction ng isa't isa. So lately kasi hindi na talaga tayo alam mo yun, ganon ka-active dun sa mga immigration news dito sa Canada, Pero ang dami ko talaga nakikita sa Facebook, sa YouTube na umuuwi na or nagsasabi na uuwi na sila ng Pilipinas. So, ang nakikita ko guys na number one reason talaga dyan, of course number one dyan is pa-expire na yung kanilang mga permit. Kasi dito sa Canada, temporary foreign workers kasi meron lang yan limit dun sa work permits nila. For example, sa amin, na international student na pumasok dito sa Canada, dati ang pathway namin is international student, mag-aaral kami for 2 years, and then later on, pagka-graduate natin, kukuha tayo ng PGWP or yung post-graduation work permit natin. Tapos, yung PGWP, nakabase yun sa program mo. So, depende kung 2 years yung program mo na kinuha mo nung international student ka, then they will give you 2 to 3 years na PGWP. Kung 1 year lang yung program mo, they will give you 1 year. Ngayon, that is limited. Right? So, yung iba, within that limited time, hindi sila nakakuha ng PR nila. That's why they are left with no choice but to go home kasi expired na yung permit nila. And alam naman natin dito sa Canada na kapag expired ang permit mo, kailangan mo talagang umuwi unless magkaroon ka ng restoration ng status into visitor visa or alam mo yun, iibahin mo yung status mo from a work permit to a visitor visa. But again, pupunta tayo sa number 4 natin mamaya, yung chain reaction kasi yan, which is yung cost of living din, right? So, unang-una talaga dyan is yung na-expire yung kanilang work permit. Pangalawa, yung sa PR pathways humirap. Kasi, for example, sa amin, nung pumunta kami dito as international student, ang talagang na-expect namin, international student, and then I'll work here, and then after I work here, gain a year of experience, 6 months of experience, then apply for PR, then get our permanent residency. But things changed drastically. Kasi for the past few years here, ang daming changes ng IRCC. Pinahirap yung pagkuha ng permanent residency or yung pagiging PR. Kasi imagine this guys, nung nag-apply kami for our study permit before, ang permanent residency for express entry kasi yun yung pinakamalaki dati. Express entry, 470, 460 na score, you'll get invited. Pero ngayon, kung titignan na ninyo, nasa 500 pataas yung mga nai-invite for express entry. And yung 500 guys, napakahirap kunin ng 500 na score sa CEC. You should have a perfect score sa almost sa lahat ng factors, para umabot ka sa 500. I'll give you an example. Karamihan ng nasa 500 pataas, meron silang master's degree. Yung IELTS nila is, alam mo yun, immaculate, 10-10-10, or yung highest level ng IELTS. Yung work experience nila, maganda. They have work experience outside of Canada for more than 3 years and they have experience here in Canada, yung Canadian experience class or yung experience within Canada na 2 years or 3 years. Ganyan yung mga profile na nandun. And sometimes, yung age ang pinakamalaking factor dito kasi alam naman natin na if you turn 30, yung age factor mo, unti-unting bumababa yan hanggang tumatanda ka. So, if you are already 40 years old, zero ka na dun sa age factor pa lang. So, yung profile mo or yung score mo, medyo mababa na. And yun nga, sabi ko sa inyo kanina, from 470 dati na mga cut-off, 460, 470 cut-offs, mapi-PR ka na ngayon, you need 500, 510. Lately, I think 507 or 508 yung scores na dinodraw nila. Kaya yung iba, hindi talaga makapunta doon sa CEC na inaasahan nila. Kasi kami din, nung unang pasok namin dito sa Canada, at talagang pathway namin, ang priority pathway namin is CEC, yung Canada Experience Class. Pero dahil nagbago yung climate ng immigration, we need to change our plans or pumunta kami sa backup plans namin, which is PNPs. And speaking of PNPs, ngayon guys, pati PNP mahirap na rin maka-apply. Kasi, let's say dito sa Alberta, if you're here in Alberta, dati if you're international student tas nag-aral ka dito sa Canada, you only need 6 months of work experience, during your PGWP. And then you can apply for permanent residency through AOS, yung Alberta Opportunity Stream. Pero ngayon, kailangan mong kumuha nung 6 months na yon. So, okay na experience mo.
pero hindi ka mag-a-apply ng diretso. Mag-o-open ka ng account mo, yung expression of interest. Yung expression of interest, it's like an express entry pool, naglalagay yan ng scores, and then pupunta lang yun dun sa Alberta website or sa Alberta portal na yun. From that portal, from that pool, pipili si Alberta kung sinong mag-a-apply for permanent residency through AOS. So yun yung main difference. No, dati, pag qualified ka na, just apply, then PR, or invite ka na, or nominated ka na. Ngayon, qualified ka na, you need to express your interest, tapos antayin mo pang mabunot ka. The thing is, with Alberta, ang hirap i-predict kung anong ibubunutin nila kasi nakabase din sila dun sa economic factors, yung economic needs ng Alberta mismo. So, hindi lahat ng job occupations kinukuha nila. For example, kung nagbunot sila ng, let's say, 60 na score, no? 60 na score. Sa CEC yun or sa express entry, kapag pasok ka dun sa 60 na yun, makukuha ka na, right? Sa Alberta, hindi. Yung 60 na yun, job-based pa yun. So, kahit yung score mo ay 62, pero yung job mo hindi pasok dun sa binunot nila, hindi ka pa rin makakakuha ng nomination mo. So, ganun kahirap yung PNPs dito. So, yun nga, balik tayo dun sa number 1 natin. Pa-expire na yung kanilang work permit. Tapos, hindi sila nakakuha ng permanent residency din nila. Then, there's no choice but to go home. Actually, meron pang isang choice, actually. Yun yung number 3 natin na reason, is yung extension. So, yung extension dati, madali lang. Kasi, ang ano namin dati, pagkatapos ng 3 years na PGWP namin, if wala kaming mahanap, or hindi kami na PR within the 3 years, we will just look for employers na magbibigay sa amin ng LMIA. And then, we will be good for another 2 years. Then, apply for PR for the 2 years, and then extend ulit kapag walang PR, and then, apply for PR ulit. Right? Yun yung dati na plano namin. Pero right now, yung extension na yun, yung number 3 natin, pinahirap din. So, dito sa mga, alam mo yun, yung merong at least 6% na unemployment rate, hindi makakapag-apply ng LAMIA under the low wage stream. Ibig sabihin, kapag mataas yung unemployment rate dun sa area ninyo, the employer can only apply for LAMIA para sa mga high wage earners natin. So, high wage earners, right now, yung last na chinek ko, at least $36 ata, $35 something or 36. $35 to $36 dapat yung income or yung sahod mo to get a LAMIA sa mga cities or areas na may mataas na unemployment rate. Hindi sa ano guys, pero yung 35 to 36, it's a pretty high wage income or pretty high wage na job. So, hindi lahat ng temporary foreign workers makakamit yung ganong range ng salary. And of course, hindi lahat ng employers kayang magpasahod ng ganon kataas na salary. So, yung sa LAMIA application na yun, yung restrictions na yun, syempre, may mga exceptions din yan. Gaya ng kung nasa construction area kayo, agriculture, and healthcare, I think it was, pwede pa rin yung LAMIA na yun. Pero in general, yun yung isa sa pinaka-hurdle talaga ng mga temporary foreign workers ngayon, no, to extend their permit. Kasi dati talaga, kung may mag-offer sa ng LAMIA, yun talaga yung way mo na makapag-extend ka ng work permit mo and wait for your PR later on. Pero ngayon, since mahirap yung pagkuha ng LMIA, mas mahirap ma-extend yung mga work permit, and then yun, balik tayo dun sa una, pag na-expire yung work permit, they will need to go home. So, pasok tayo dun sa number 4 or dun sa last natin. So, una, expiring yung work permit. Yung expiring work permit, masosolve sana yan kung na-PR sila, which is number 2 natin. Mahirap na ma-PR ngayon. And then, makaya naman yan pag na-extend sila with the number 3 sa LAMIA natin. Pero since mahirap na rin yung LAMIA, hindi na rin siya possible. Number 4 option nila, syempre, pwede naman silang mag-restore or mag-change status from a work permit into a visitor visa while waiting for LMIA or applying for an LMIA job and something like that for whatever reason, no? Pero isang problema naman, pag nag-transfer yung mga temporary foreign workers into visitor visa, kapag visitor visa kasi hindi ka pwede magtrabaho dito sa Canada, right? And kapag hindi ka nagtrabaho dito sa Canada, walang income. So, puro ka expense, puro out yung pera mo. And hindi naman lingid sa inyong kaalaman na dito sa Canada, guys, yung cost of living natin dito sobrang taas. Renta pa lang, guys, pumunta na dyan, pumapalo na 1,000, depende kung room lodging ka, or basement, or apartment, or isang buong bahay, mas mahal pa sa 1,000, depende rin sa city na yan.
Tapos, syempre, yung pagkain mo din, yung groceries mo, yung transportation mo, and something like that. So, kadalasan, pag talagang nawalan na ng status, they don't have choice or nawawalan na sila ng choice but to go home sa Philippines. So, yun, no? The sad part is, wala tayong magagawa. It's just so happen na yung policies ay nagiba, bigpit ng sobra, and then, we got caught, or yung iba na talagang trap sila dun sa situation na hindi kayang makapag-renew ng permit nila and hindi makakuha ng permanent residency nila. So, yan guys, no, sa mga nagme-message sa akin dun sa Facebook or personal, sa mga nagtatanong kung paano pumunta dito sa Canada, alam nyo na yung mga nagiging sagot ko na hindi na parang dati ang Canada, hindi na ganun kadali dito sa Canada, and I really want you to think about it. Kung talagang gusto niyo pumunta dito sa Canada, mag-plan kayo, double plan kayo, triple plan kayo. Kasi sometimes, alam naman natin, no, kahit anong plano natin, kung talagang hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin. So, for example, yung ibang temporary foreign workers, I know they have so many plans. Nagplano yung mga yan. Hindi yan pumunta dito ng hindi nila alam yung pinapasukan nila. It just so happen na yung mga plans na yun ay nag-iba yung regulation. So, yun yung risk kasi natin, no, na na pumunta dito sa Canada. Alam ko, sasabihin ng iba na, okay, international student ka, na, alam mo yan, you're supposed to go home after your studies and whatnot. But, yeah, to tell you honestly, most of the international students na pumunta dito sa Canada, they really want to get their PR, right? So, yun yung end goal namin. Karamihan, no, hindi ko naman nila lahat. May iba talaga. Actually, may kilala ako na international student siya. Nag-study siya sa SAIT. Kasabayan ko siya dati. And he doesn't like it. Bumalik siya sa I think UAE siya pumunta dati. Yun lang, ang point ko lang, karamihan sa atin gusto talaga maging PR dito sa Canada, but unfortunately, something happened nga sa IRCC, no. I can't blame IRCC din sa ginawa din nila, no, kasi ngayon dito sa Canada, no, sinisisi din talaga yung yung influx ng temporary foreign workers, guilty as charged kasi temporary foreign worker naman tayo pumasok, or international student tayo, temporary tayo pumasok, and ang dami talagang pumasok na temporary residents dito sa Canada during 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Kaya naghigpit sila ng husto, and I can't blame them kasi yun nga, na-feel din ng mga Canadian citizens dito or permanent residents yung pagtaas din ng presyo ng bahay. So, yun yung isang naging reason. Kasi nga, sabi ko din sa inyo 2 years ago, no, yung isa sa main reasons or one of the main reasons kung bakit tumataas yung presyo ng bahay or bakit bumababa yung presyo ng bahay is demand and supply. So, nung madaming temporary foreign workers, temporary residents na pumupunta sa Canada, yung demand for housing went up. So, if the demand goes up and supply cannot keep up, tataas talaga yung presyo. And kung hindi nyo man napansin, yung market natin right now, real estate market natin right now, bumababa. Why? Because nag-stricto na ang Canada sa mga pumapasok na temporary residents, no? So, kung nag-stricto sila ng pumapasok na temporary residents, yung demand for housing babagsak. If the demand goes down, and the supply is still there, kasi di ba nung last time, demand andito, yung supply nandito, nagka-catch up siya. Ngayon bumaliktad, supply nandito, yung demand nandito, prices tends to go down. So, yan lang guys, yung gusto kong pag-usapan natin for today's video, no? I hope sa mga temporary residents na nasa situation na to right now, I hope na makahanap kayo ng way to extend your stay here sa Canada if you really want to stay here in Canada. And yeah, I wish you all the best sa next journeys ninyo sa buhay, mapa-Canada man yan or sa Pilipinas. And again, naniniwala talaga ako na there is greater power above us. So kung ano yung plano niya, yun talaga yung nasusunod. Kahit anong gusto mo sa isang bagay, kung hindi yun yung plano niya, hindi talaga yun. And just trust the process, trust his plans, and everything will be okay. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused on your mga goals. And as always guys, we'll see you sa next vlog. Bye-bye!